Amen? At sa oras na ito, awitan po natin ang ating Panginoon. Tunay na manatili tayo sa piling ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos ang siyang nagpapalakas, nagpapasimula sa ating pagsamba. Amen? Hallelujah! Pagin natin ating Diyos ng buhay! Bilisan mo, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabi nga sa akin, nilinaw ng Panginoon ang aking
Yahweh, ikaw po ang lahat ang nagbibigay sa akin. Muli ngayon, mula ngayon, namin kayo pasasalamatan at pararangal sa aming mga kahilingan. Pagkalungan po sa amin, mga bibaya sa sikikil at tumatay. Lord, ikaw lang po ang magpapasama. Panginoon, panalangin po yung kami lahat na nandito. Ikaw na po ang aming kasama. Gabayan po kami at pasasalamatan sa lahat ng mga biyaya at pinagkaloob po sa amin. Sa araw na ito, sa araw na ito, ay karamihan na namin ang pasalamatan at pinagkaloob. Panginoon, Yahweh Saday, ikaw na po ang magdabay sa amin sa lahat ng aming mga kahilingan. Ikaw na po ang mahanga sa amin. Panalangin po niyo kami at bigyan po niyo kami ng kalakasan, kalusugan sa amin. Lord, ikaw na po ang magdabay sa amin. Panginoon, ikaw na po ang lahat. Kasama na rin po kami ang kapanalangin po niyo, Panginoon, ang aming mga choir at ang mga tutulo. Ganun din po, Lord, ang aming picture na magbibigay ng magandang balita sa Panginoon. Sana po, Lord, maintindihan namin ang mga lahat ng mga salita na ibibigay sa amin ng magandang balita. Panginoon, pati po, Lord, ang aming mga kasamahan sa napanalangin ninyo, pasasabi ninyo, at ibigay sa kanila ang matuwid na pag-iisip tungkol sa amin sa gawain po dito. Sana yung natin sila magkikisama sa pagkakaisa sa panalangin sa Panginoon Jesus. Lord, pati rin po ang aming coordinator, si Sister Mercy, sa nabigyan siya ng kalakasan, at pagkayan po niyo siya at siya ay sumuko sa mga pagkakas kalakasan. Ito ay humiling po namin sa Panginoon Jesus, kay Virgen Maria, at sa Panginoon, at kay Jesus Cristo, at ang Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Anak, sa Espiritu. Praise God. Hallelujah. Sige po, yung malakas na po palakpak, ang ipagkaloob po natin sa ating Panginoon. Amen. Naniniwala po kayo na yung ating lakas na tinatagyan sa oras na ito ay mula sa ating Diyos. Amen po. Praise God. Meron tayong mga bagong tender po nung mga kabataan pa. Naniniwala po ba kayo na mayroong Diyos? Praise the Lord. Kung ganun po, purihan natin si Hatshday ng mga sigawang palakpakan mo, yung may kasamang sigaw ng papuri. At ipurihin natin ang ating Panginoon at sa oras na ito tayo nasa dalawang bahagi po ng gawain ni Hatshday, kung saan po ay pinagpapatuto po natin ang mga nararanasan natin kabulihan ng ating Panginoon. Tingnan po, ang unang kamali po kanina yung ating po pagbibigay ng papuri, pasasalamat sa ating Diyos sa magitan ng mga ulit manalangin. Sino po ang unang magpapatutuwa kaya ng ating mga coordinator? Palawakan po natin kami ang ating Diyos. Ng Diyos, kapagpalang kami sa inyong lahat ng kapatid at sa ating Diyos na buhay. Gusto ko yung pagpatutuwa sa inyong kapatihan ng Diyos sa aming pamilya, sa aming buhay. At kung naalala niyo po, hindi ko lagi ang panalangin ng aming brother husband. Siya po ay na-diagnose na may sakit na bukol sa loob ng ilong. Ito po ay mula noong April hanggang ngayon, sa kasalukuyan ay lumaang kami sa doktor na iba't ibang pagsuri. Ngayon si Pista, paulit-ulit po. Nakita po talaga siya na may grupo na operahin. Sa edad niya po ako nag-aalala dahil po sinaw na po siya. Kasi po mas kailangan sa loob ng part na ilong natin. Tapos, lagi po ako nananalangin sa Panginoon na walang posible sa kanya at magtimala na hindi po siya maoperahan.
kanina po, bali, ano na kami, COVID test na kasi bukas po, ang aming admin sa hospital ng City, tapos operahin po siya ng Saturday. Purihin po ang Diyos, yung last na CT scan, ay nakita ng doktor na hindi na siya kailangan dumaan sa operasyon. Hindi na po siya mag-added po ng operasyon at nakita po na ito ay wala nang operahin. Purihin po ang Diyos kung sinasabi po ng doktor na hindi na siya ma-opera, ay talagang kinigila po talagang umiiyak. Dahil po, sa tatlong CT scan, parang yun na lang pag-asa ko yung huling CT scan na ginawa ng bandi at Tuesday mo ng sweet natin, talagang lumalo ako. Sinikap ko, suot ng t-shirt na ako, kapit, namisan ko na lang suot. Sabi ko, Lord, susuot ko para lang magpili ko talaga na answer bigyan natin sa mga oras na yung lumalo ako. At salamat sa Panginoon, sa mga hindi natin panalangin, sa mga lingkod ng Panginoon na sa kasalukuyan na namin ngayon. Salamat po sa mga producer. Talaga po, kumpilos ang Diyos sa ating buhay. Huwag po tayo ng pag-asa. Nananalangin ako sa Panginoon. Dito ba, wala kayong nalilito na pagbabayaan. Kaya, kahit nanina ako, nanawagan ko po na talaga ay hindi na sa operasyon. Kasi hindi ko nagawa ko ng operasyon kasi meron po siyang sipak na ginamit ko ng tulong. Sabi ng kanyang doktor sa lungs, hindi magkaroon ng posibilidad na hangin hindi pumasok at pag-operahan. Kaya dumaan po siya sa mga pagsusuri na kailangan i-clear. Clear na po lahat at talagang dapat po bukas ay siya at sa kanyang i-operahin. Inamin ko po na makakadalaw ko ng Saturday kaya hindi ko pinansin ang service. Purihin ng Diyos, salamat kami sila ay tinataas ko po sa iyo ang karangal at pagbuhay at pagwalaki. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay at isang pahulog at pinabayaan ng pamilya ko sa kagalingan. To God be the highest glory. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Tunay na tapat ang mga pangako ng ating Panginoon. Sabi nga ng kanyang salita po, no? Sa unang Korinto, chapter 10, verse 30, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. At tunay nga sa ating po mga nananampalataya sa ating Panginoon, kapag may mga ganyang mga dumarating pong problema, mga suliranin sa ating buhay, kaya-kaya natin dalhin dahil ang ating ang pananampalataya natin ay tutulungan tayo ng ating Diyos. Amen? Praise God. Sino pa po ang mga namin sa mabuting ng Panginoon? Praise God. Sige po, Sister Lord. Magandang hapon po sa ating mga kapatid, kaya dito sa Diyos. Ang i-share ko lang po yung pasasalamat. Dahil sa araw na, kahit tapos na, marami pa rin dumating. Salamat sa Diyos, yung mga taong tumutulong sa akin, nagbibigay, at saka yung bumabati sa akin sa Facebook. Maraming salamat po sa lahat na binigay mo sa akin. At yung mga biyaya mo sa akin. Salamat po sa lahat na nagbigay sa akin. Kahit tapos na, mayroon pa rin dumating. Kaya thank you Lord, thank you. Amen. Tunay nga po, tama na malaki man o maliit na bagay, ay recognize po natin yung tulong ng Diyos. Recognize natin, kilalanin natin na yan po ay gawa pag-ilos ng Diyos sa ating buhay. Kasi tama naman po ang salita ng Diyos, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen po? Praise God. At yan po, sige po sister, papurihan po natin yung sanpaan, malakas sa Shaddai. Magandang gabi po sa inyo. Ako po rin ang papasalamat at pagpupuli sa Panginoon dahil sa patuloy na pagbibigay ng lakas sa aking katawan. At itong mga nakaraang gawain, may plan ko, parang inisip ko kasi dahil sa nangyari sa akin, parang dati kasi ako dito
dahil maraming biyaya ang pinagkakaloob sa amin. Yung hanap buhay ay pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa mga taong bumubuta. Yun lang po, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sabi ng salita ng Panginoon, magpakasipag tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lamang alam natin na hindi nasasayang ang lahat ng ating ginagawa. Minsan po, dumarang tayo sa mga pamilina, pero may pagkakataon po, ako maranasan ko po pagka tumayo na po sa harap para maghaling ng papuling awit sa Diyos. Yung pong pamilina, panunupay-pay, pagod, mga sakit-sakit sa katawan, madalas po sa palampakan ko nararanasan ko po yan. Yung matagal na pagtayo. Pag po, mas lalo kong ibinigay yung pagsayaw, pagkaalay ng papuri sa Diyos, nawawala po yun. Kaya tunay nga po na buhay ang ating Diyos, ating Diyos na ating kasama, hindi tayo iman, hindi pabago. Amen? Praise God. Iba't naman natin ang ating Panginoon, at sa oras po ito, tayo po ay maghanda na sa ating pong pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon, ang pagkain ng ating pong espiritu at kaluluwa, ang salita ng Diyos. Ang gagawin po na mag-ahayag nito, wala nang gagawin ng ating masipa, ang kapatid, Brother Chito Agrabante. Awitin po natin ang blessing.
kapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa ating ito. Sapagkat ikaw ang siyang kalingat, aking kami ng barilo sa alam ito. Salamat Panginoon sa panawagan mo sa amin. Ilagay mo sa aming puso ang hangarin na ikaw ay aming mapabilingkuran. Salamat o Diyos sapagkat kulang ang aming kaalaman pero patuloy mo kaming tinuturuan. Kulang ang aming lakas pero patuloy mo kaming pinapatataan. At ito'y dahil sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagtuturo sa amin upang kami maging tunay mong lingkod. Sa gabi ito, dalangin po namin ang pakalinis ng kami. Patawarin sa lahat ng aming karunihan. Gawin mo na ang aming pagtuon ay makatag po namin. Ang pagkaroon ng tunay na puso marunong turuan. Puso marunong tumalim at sunod sa kalagayan. Dalangin po namin sa gabi ito, ikaw ang mahusap. Bigyan mo kami ng kakayahang intindihin. Puso marunong tumanggap ng iyong masal. Sa gabi ito, dalangin po namin na naman ang umiti ng magaling gabong ito ay magkaroon ng katugunan, magkaroon ng answer prayer sa pangalan ni Jesus. Father God, maraming salamat. Ang pagpulit parangal sa iyo namin ibinagaling sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. And Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Nababuhi sa Panginoon. Sabihin mo sa iyo ng mga kapatid, si Kristo ay narito na. Kaya mag-ismile ka na. Amen. Sabihin mo sa iyo ng mga kapatid, mukha kang pinagpala. Naniniwala mo na kapag pinagpala na. Nagdala ba kayong makinig? Sino dito ngayon lang mag-attend? May bago ba? Bago. May bago. Manay ka kaya ka. Congratulations, welcome sa mga bago. Bago din, nasa kamay. Attend. Kaya na kayo maya ba? Mga anak ni Aisha tayo. Welcome kayo mga kabataan sa gawain ng Diyos. Handa naman kayo makinig? Sabihin mo sa mga kapatid, handa ka na lang makinig? Huwag mo muna kang disturbohin. Mamaya na kalabit ha. The Gospel of Jesus Christ according to Saint Mark, chapter 6, verse 7 to 13. In Marcos, chapter 6, verse 7 to 13. Sumayin niyo ang Panginoon. Tinawag niya ang naging dalawa at sinubong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu. At pinagdilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman. Maliban sa tungkol, di pagkain, balutan, sa labi sa inyong luputan, ubihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak, sinabi nila sa kanila. At sa inyong tahanan inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw nyo maggabi o pakinggan sa isang tao, umalis kayo roon at ipanpag ninyo ang alikabok ng inyong mga pa. Di lang babala sa mga tagaroon. Kaya humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at daligdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas sila ang maraming demonyo sa mga inaalay nito. Pinahita nila ang langis at pinagaling ang maraming maestro. Mga magulang at kapatid, mga lingkod ni Yahweh El-Shaddai, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen. Muli namin purihin si Yahweh El-Shaddai. Amen.
Yung palakpak na para sa Diyos. Amen. Yung palakpak sa ating Panginoon. Amen. Narinig ko naman ako yung unang magandang noon, ang palakpak mo sa artista lang, no? Kapag tayo daw ay pumalakpak sa mga sikat, hindi nila tayo kilala. Pero kapag ang pinalakpakan natin sa Shaddai, may pagpapalang kamali. Amen? At pwede na po tayong umuwi. Ako muna kayo. Dali na. Bilis lang. Sa tulong ng Panginoon. Ayan. Ayan. Praise God. Okay. Sa tulong ng Panginoon, ang title po ng ating pag-aaral ay Empowered for the Journey. Sabihin nyo Empowered for the Journey. Tayo ay empowered. Pag sinabi empowered, ang root word dito ay power. Amen? Every person ay mayroong power. Sino maniniwala na siya ay may power? Itaas ang kamay. Sabihin mo kapatid. Totoo nga. Ibang power na. Hindi na yung power na sa ating system. Tayo ay may mga power. Sabi nga, tayo ay mayroong kapangyarihan. And God created us in His image and likeness. Amen ba? Tayo ay binigyan ng Diyos ng power, ng kakayahan para mabuhay. And alam nyo, ang lahat ng bagay na naganap sa mundo nito, mga inbensyon ay kakayahan ng tao na binigay ng Diyos. And that is what we call power. Amen? We are co-creator of God. Ang Diyos ang creator, tayo ang kanyang katapat, ang kakambal, ang katulong, para ang kanyang likhang mundo ay patuloy na ma-enhance. Amen? Kaya habang kumatagal, maraming natutuklasan na mga bagay-bagay na pwedeng gamitin ng tao. Amen po ba? At dahil dito, ang mga tao ay nagbibinisyo ng mga bagay na nilikha ng tao sa pamamagitan ng kanilang kakayahan. Kaya ngayon, ang tao ay hindi na masyadong nalulungkot kahit nasa ibang bansa ang kanilang pamilya kasi anytime pwede nilang makita ang mukha, makausap. Ano? Dahil ang tao ay binigyan ng kapangyarihan ng kakayahang mag-isip, kakayahang magkaroon ng talino. At habang tumatagal, dumadami ang kaalaman ng tao. At yun ay karunungan na galing sa Diyos. Amen ba? Kaya yung taong ginagamit ng kanyang karunungan, umaasa sa iyong buhay. Ang tao ay may kanya-kanyang talino. Amen ba? Mayroong matalino sa agriculture, mayroong matalino sa carpentry. Amen ba? Iba-ibang talino ang tao mayroon. Amen ba? Tanungin mo yung matalino kapatid. Ano bang talino na meron ka? Sagutin mo kapatid, pakialam mo. Ay kanya-kanyang talino. Kaya yung mga taong ginamit ng kanilang talino, yung iba nga, marunong lang kumanta ay dinadala sila ng kanilang galing sa mga rurok ng tagumpay. Kaya maraming Pilipino na magaling kumanta, sila ay dinala sa iba't ibang bansa at yung kanilang buong pamilya ng kanilitas kahirapan, no? Kasi yung kanilang galing ay ginamit. Yung karunungan na binigay ng Diyos ay kanyang ginamit. Amen ba? Eh sabi na, mga magulang anak, mag-aral kayo mabuti, kasi walang kanilang ipapamana sa inyo kundi ang karunungan. Amen ba? At ang karunungan nito, ang talino nito ay kapangyarihan. Amen po ba? Kaya sabi ng magulang, mga anak,
mag-aral kayo ng mabuti, kasi pag nagtrabaho na kayo, doon kayo magsisi. Sabi ng mga anak, bakit kayo magsisi kung magtrabaho? Kasi pag hindi ka nag-aral, mabigat ang trabaho mo. O ano? Kaya ang tao may mayroong kakayahan para buhayin ang kanyang sarili. At dito, tinuturuan tayo ng Panginoon na gamitin niya ang buhay natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos, God empowered us, inspired us, motivate us para ang kanyang gusto ay mangyari sa bawat pagkatawag sa inyo. Amen. Amen ba? Hindi natutuwa ang Diyos na ikaw lang sa pamilya mo ang naglilingkod. Ang gusto niya ay tayong buong pamilya ay makakilala sa Kanya. At hindi na siya bababa pupunta sa bahay niyo para puntahan ng mga mahal na. Ikaw na mismo ang gagamitin niya para ang kanyang mensahe ay iparating sa inyong lahat. And you are disciples of God. At nandito ka, hindi para humingi. Nandito ka hindi para magkaroon ng gusto mo. Nandito ka para maganap ang gusto ng Diyos. Amen ba? Alam niyo ba kung bakit tumami ang gawain ng Shaddai? Alam niyo ba kung bakit tumami ang mga tanda ng Shaddai? Kasi sabi ni Brother Mike, magdala kayo ng pito-pito. Ng mga unang panahon, kailangan pagbalik sa Luneta, pagbalik sa Amber, kaya dala silang pito. Kuha niyo. At tayo din ay tinawag ng Diyos para magdala ng kaluluwa kasi sayang ang pag-ating upuan. Kasi ang susi ng pagpapala ay hindi lang paghingi, kundi pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kahit hindi ka humingi ng humingi, kapag nakikita ng Diyos mo yung pagtatrabaho, kusa niyang ibibigay ang gusto natin. Amen ba? Ang Diyos hindi mahirap kausap. Lahat ng gusto natin ay pwede niyang ibigay. Kaya nga lang, sa ating pagtalima at pagtulong sa Kanya, may hinihintay siya sa atin. Sabihin mo sa kapatid, may hinihintay siya sa kapatid. Kaya yung tatlong kabataan na sa likod na ayaw magpakita, sino na tayo na? Diba? Ibig sabihin na yung kapatid. Huwag niyong hayaan na mabago ng coordinator niyo. Kung ano, minsan tatanungin niyo yung mga worker dito, sister, anong pwede kong itulong? Hindi man lahat pinansyal, tulungan niyo silang dumami ang mga nagdaan. And we are empowered by God. Yung mga alagad ng Panginoon, sinuko ni Jesus, at binigyan siya ng command, huwag kayong magdala ng lumputan, huwag magdala ng pagkain. Amen ba? Anong ibig sabihin? God wants us to rely on His power. Amen ba? Anong unang taglay ng isang taong empowered sa paglalakbay bilang ng nalingkod? Sabihin mo sa kapatid, pakinggan mo ang unang tataglayin ng lingkod ng Diyos. The first thing na kailangan meron tayo bilang empowered for our journey is what we call divine authority. Sabihin niyo, divine authority. Isang katangian ng anak ni Yahweh ay meron siyang kapangyarihan, mayroon siyang otoridad na palayasin ang lahat ng demonyo sa buhay niya. Pero hindi madali yung gano'n. Kasi lalo nang higigil ang kalaban, pilit tayong sinisira. But as long as we don't give up, hindi ka madali. Amen ba? The more na
more na tayo ay kanyang aagawin, the more na tayo ay kanyang ititem sa buhay. Kaya mga kapatid, kailangan magamit natin yung divine authority. Kahit malayo ang hospital, kahit malayo ang mahal mo sa buhay, kahit malayo ang katulong mo, may pinakamalapit na tatawagan mo lang iba si Yahweh ang Shaddai. Amen po ba? Pinakamalapit na tawagan, as long as we pray to Him, God will answer all our prayers. Amen ba? Ang hindi kaya ng tao, ang hindi kaya ng pera mo, ang hindi kaya ng abilidad mo, ay kaya-kaya ni Yahweh siya. Anong dahilan ng paglilingkod natin kung tayo ay patuloy na aagawin ng mga pagdududa natin? Kapag lumapit ka na sa Diyos, ibig sabihin, suko ka na sa mga limitations mo. Amen. Pag hindi na kinaya ng doktor, pag hindi na kinaya ng mahal mo sa buhay, pag hindi mo na kinaya, kaya-kaya mo Yahweh siya. Ito din yung pangalaman. Dito, maraming anak si Yahweh, hindi na tumigil kasi naranasan nila ang tunay na himala. Jesus bestowed authority upon the disciples, empowering them to carry out miraculous works. Kaya mayroon tayong tapat El Shaddai. Mayroon tayong tinatawag na El Shaddai spirituality. Hindi ba? Mayroon tayong pagkakakilanlan. Alam mo ba? Pag ikaw ay ngunit ang prayer partner, hindi mo man kilala ng lubos ng tao, nararamdaman mo ang kanyang espiritu. Kaya di nyo alam, di pa kayo nagkakilala para magaan ang loob mo. Kasi meron kayong tatak El Shaddai. Meron kayong pagkakakilanlan, meron kang discernment na ang isang espiritu na nananahan sa inyo ay galing sa Diyos. Amen ba? Ang mga anak na El Shaddai, the best El Shaddai spirituality is being prayerful. Alam niyo ba, yung professor namin sa paro, professor namin sa Angle, nag-aral siya ng 8 taon sa theology, naging professor siya sa UST. Ang pagkatalino pare, pero ang tanong niya, anong meron yan sa Asia? Yung ano din niya maintindihan. Kasi sila, misa ng misa, sabi nila, pagkatapos ng misa, diretso sa lamisa. Pero hindi ko dinidiscuss bilang Katoliko. Kaya ang gawain ko sa Catholic, to revive their mission ito, to revive the Catholic faith. Amen ba? I-revive ang Katolikong pananampalataya. Kasi naiiwan natin ang born again. Kaya yung El Shaddai ay charismatic ng born again ng Katoliko. Amen ba? Yung mga anak na El Shaddai, nakikitaan ng ebidensya. Ang anak na El Shaddai ay matatapat. Kaya pag pinanong, kumusta na kayo? Buti pang pinagkakita ng mga tayo sa kanya. Pero alam mo, ang ganda ng sagot, diba? Kapag yun ang mga takatay siya, tayo ay punong-puno ng magagandang bagay. Kaya naot na ang isip niya ni brother na pag tinanong daw kayo kung sabihin, dahil pa rin ng dati, wala ang nangyayari sa inyo. Kasi pag kinusta ka sa sagutan ng mga Pilipino, dahil pa rin ng dati, problemado pa rin, mahirap pa rin. Kaya yun ang nangyayari kasi ganun yung ating mindset. Amen. Kaya bilang anak na isa, meron tayong divine authority. Lagi mong tandaan na
Alam niyo yung itlog ng agila? Inilagay sa itlog ng manok, pinalilinan sa manok. Nung mapisa yung itlog ng agila, sumasabay sa pagpisa ng manok. At yung agila ay sumasabay din sa paglaki ng manok. Isang kahit isang tukak. Habang tumatagal, nararamdaman ng agila ay hindi siya manok. Hindi na siya isang kahit isang tukak, hindi siya ay lumipad ng mataas. Kasi nakita niya sa kanyang sarili, hindi pala ako. Ang sabi ng David, ang manok ay isang kahit isang tukak. Kaya sabihin mo sa kapatid, hindi pa manok. Kailangan namin sa kanong para ng Diyos. Marunong lumipad, marunong tumingin sa malayo. Mayroong kakayahan lampasan ang baba at makita lumipad ng lumipad to soar high in the problems of this world. Yung taong matatag ang isip, hindi nilalamon ng problema. Okay. Kapag ang tao ay intimidated, yun lagi ang panlaban ng demonyo. Huwag ka ng mga ibuhihat ka na. Huwag ka ng mangarap, wala kayong abot na ano. Huwag ka ng mangarap, wala kang negosyo. Ang daming pinupulong ang demonyo, kaya lagi mo sabi, wala na kang pag-asa. Ano? Kasi hindi mo ginagamit yung divine authority na binibigay sa inyo ng Diyos na ikaw pala ay magaling. Kaya sabihin mo sa iyong kapatid, ang ganda-ganda mo. Anong sagot? Parang naiyakiwan. Sabihin mo, kapatid, ang ganda-ganda mo. Anong sagot? May malakas! Mag-desisyon ka na ng bumanda. Sabi ni Brother Mike, huwag mong sabihin, kasi Brother Mike, maraming nagagalit kasi lagi yung sinasabi, ako, wag ako. Huwag niya, kasi yun ang kinakondisyon niya yung isip niya. Na huwag lang yung nilaging baka. Kaya pag may problema kang malakas sa lamin, inhale, exhale, exhale. Amen. Kaya mahalagang bagay sa buhay natin. Lagi mong dala-dala sa araw-araw ng paglalakbay. Na may kapangyarihan ka sa buhay. Sabi ni Brother Mike, kailangan malakas ang ating spiritual immune system. Sabihin niyo, spiritual immune system. Alam niyo ba si Chris ang ito kung bakit nagkasakit? Kasi wala nang panglaban ang kanyang katawan ng immune system. Madampian lang ng kunting hangin na nagkasakit. Kaya berulig yung kanyang katawan. Kasi wala nang immune system yung kanyang katawan. Wala nang panglaban sa sakit. Sa ating spiritual, bilang isang lingkod na may divine authority, malakas ang inyong spiritual immune system. Na kahit may problema ka, na kahit may karamdaman ka, kaya-kaya mo kasi anak ka, laban siya lang. Kaya niya ako ng malakas ang ating immune system. Pero pag sinabi mo, Lord, suko na ako, sasabihin ng inyo, tama ka, sister. Ayaw na lang nagsama. Huwag nyo ipaparinig ng sabihin ng mga kapatid. Kasi sinasabi ni Brother, huwag mo bitawan sa iyong bibig na wala ka pera. Kasi yung kasisimulan ng kalaban ng Diyos. Kasi ang demon, wala siyang kakayahan alamin yung utak natin. The devil is not omniscient. He is not all-knowing evil. Only God is all-knowing God. Kaya kung ano naisip mo, basa ng Diyos. But as long as na hindi mo pa binibigkas, wala kang power mo. Kahit na mundo mayroong
tinatawag na good vibes, no? Positive thinker. Kasi sabi ng isang advertise sa taas, what a mind can conceive, the body can achieve. Sabi ng isang promil, ano man ang isipin mo, kakayanin ng katawan mo. O yan. Ilan mo yung ating mga spiritual. Pangalawa, bilang empowered to our journey, mayroon tayong tinatawag na obedience in action. Sabihin mo, obedience in action. The disciples obeyed Jesus' instruction promptly, demonstrating their willingness to act on His command. Kaya sabi ng Panginoon, kumain kayo. Sila ay nalingkod, hindi kagaya ng lingkod sa Bisaya. Kasi ang lingkod sa Bisaya, mahupo. Ang lingkod ay mag-serve. When you say serve, it is an action word. Pag sinabing mag-serve, hindi siya nakikinig lang, kundi siya ay gumagalaw ng action, nag-take action. And if you analyze, pag sinabi mong naglilingkod ka, hindi ka lang humihingi, nagtatrabaho ka. You are working in the ministry of El Shaddai. You are working in the vineyard of Yahweh. Sabi ng Panginoon, isang kaluluwa, ang mahirap mo sa langit, libo-libo ang hero ang magtutuloy sa kanya. Mabalat kayo kasi may mga tao dito nanininggilan sa gawain. Kasi kung walang tao nanininggilan sa gawain, walang gawain dito, kaya pag nalasakita natin ang gawain dito, makialam because you are partaker of this ministry. Sabihin mong partaker. Kabahagi ka. Pag may tao, 100 dito, ilang kayo dito? Makabili kaya kayo? Kung 20 or 30 kayo dito, maghanap ka ng 5 coordinator dito magkakakuha. Sa 100 tao nag-aaral sa kawain, maghanap ka ng 5 coordinator ang hirap. Kasi maraming tao ayaw mag-worker, ayaw mag-choir, ayaw mag-usher. Pero pag naghingi, pwede. Diba? Hindi ako nanunumbat, no? Ang sinasabi ko lang, maging gawa tayo. Yan po lang. Kailangan may ginagawa. Kasi pag nakita ng Diyos that you are a servant of God, you are taking an action before God. Tinawag ako ng Panginoon, hindi naman ng attender. Ako ay faith coordinator. Ano mo kung bakit faith coordinator? Ang nanay ko ang coordinator, ako yung putusan. At alam daw ay nakita ko na ang coordinator. I know the scene behind the gawain. Kung paano ang nanay ko na mga problema paghapon na, Brother Chico, anong ulam ng preacher? Brother Chico, nandiyan na ba yung sound system? Brother Chico, nasa yung preacher? Kaya ako tinawag ng music lang ako natigil. There is responsibility sa ating balita. Ang ginawa I was trained by God, and it was oriented by God. Hindi lang makakinig, kundi ang pag-awa ng Diyos. Kaya kung ako'y maging preacher, the refreshment of my service in God, dahil hindi ay siya talaga. Sabi ng namin ko, dito sa bahay, bakit wala ka ng pakialaman? Bakit ka pinagtiwalaan ng head mo na maging DAC? Hindi, hindi mo wala ka natin ng gagawin. Kaya yung Diyos mo, tayo wala naman tayong mga alam, pero pinilit na ng Diyos. Kasi alam mo bakit may nakikita sa inyo ng Diyos. There's something within you na kaya mong umakal. Alam niyo ba, na may kanya-kanya tayong talino? May mga taong magaling mangutang. Pag siya'y nangutang sa'yo, hindi siya nakakahindi. Kasi pag sinabing, sister, ang ganda ng tuhog ko, bago mo ipagka, sister, pautang ng 500. Hindi ka na makakahindi kasi binura ka mo. Kaya yung abilidad, no? May mga tao pag lumapit
binentahan ka na, maya-maya na pundol ka na, dala na yung 100 pesos. Kaya pag may kausap ka na ganun yung bana, sister, ang ganda-ganda mo sa lubungin mo na agad, sister, hindi pa ko nagsulto yun. Ang tawag ko ay leadership. Maraming tao ayaw tumulong sa gawain, pero pinipil ka ang ibinibigay sa gawain. May mga tao hindi naman nagbibigay sa gawain, pero mapagsilip sa gawain. Ang sakit nun, di ba? May mga tao hindi na nakakatulog, pero nakakahanap. Yung tao na may binibigyan ay ginagawa, hindi nakakahanap. Nasasaktan na, pero tuloy-tuloy pa rin. Kung ano? Sino ang ganita sa kamay? Wala tayo na ano. Hindi ba kayo? Obedience in action. Yung mga alaga, yung tawagin ng Panginoon, hindi para ikaluhan, hindi para uusan. And you know what? Kapag pinili ka ng Diyos, hindi ka lulubihin ng Diyos. Kaya malakas yung aking pamilya ko. Kasi isa sa inspiration ko, yung pamilya namin. Kasi nung nabuhay pa ang nanay, may siya tumayo sa Abel City. Every alas 6 ng gabi, napapakinggan na namin yung brother Mike sa Bicol. Ang tayo na, abot lang ang tulog ng radio sa Bicol. Ina-check ko lang pagkahamin mga malakas ng radio. Sabi ng nanay, mga anak, mag-drawing na kayo kung anong gusto nyo. Alam mo yung kapatid ko, sabi ng nanay ko, mag-drawing ka ng sound system, mag-drawing ka ng speaker, para kayo ng preacher. Nag-drawing. Yung kapatid ko naman, nag-drawing ng aeroplano, nag-drawing ng dollar, nag-drawing ng kotse, ng bahay. Pero sa kanyang pag-drawing, tawa ng tawa, kasi makikita ko sa kanyang mga nanandugo lang. Pero dahil utusan na nga ng drawing, kaya nag-drawing siya. Alam ko, hindi ko sa pagyayabang kahit kung haan ang nagyayabang. Ngayon ang aking gustong kapatid ay mayaman na sila. Kasi yung pamilya na ay nasa Canada. Nung isang buwan, binuha ko ng kotse at sabi niya, umuwi ka na dito, walang magtitira sa bahay kong 3 million. And that is God who provided. And truly that I pray to God, sabi ko Panginoon, huwag mong hayaan, mapahiya ang mga taong nagiging ko sa iyo. Pag nakita, pag naramdaman, pag napatunay mo sa Panginoon na tunay kang naglilingkod sa Kanya, sabi ng punong lingkod, bugtong ninyo wala ng pagpapalalakan. Amen, amen, amen. And you know what? God shall raise to up the world. All our Lord ay mayroong gawa. Hindi man lahat tayo yumaman, hindi man lahat natin makamtan, hindi ka lumihin ng Diyos. Lagi mong ilagay sa isip mo, hindi mo man makamtan ang gusto mo, mas maganda ang daming nilawin kaysa. Pangatlo, not only obedience and action, but proclamation of the kingdom. Sabihin mo, proclamation of the kingdom. When we say proclamation of the kingdom, i-proclaim natin that God reigns in us, na ang Diyos ang nagahari sa atin. Hindi ka na sinasakot ng India. Hindi ka na sinasakot ng kawalan ng pagkakatao. Kaya kung hanggang ngayon may kasamaan ka kayo ng dati, bitawan mo yan. Yan ang hangang sa tipunan ng blessing ng world. Once you have the forgiveness, nung nag-impili ako ng isang araw, umiiyakin namin. Alam naman bakit? Sabihin niyo bakit? Mga martis talaga kayo. Yung nanay umiiyak kasi ang kanyang anak sinabihan siya, hindi na ako magpapakita sa iyo. Yung mga yung kanyang anak na kanyang ng foreigner, umasenso, hindi na ako dito kaya nakabili sila ng kondo. Yumaman yung anak. So
suwain naman sa kanyang kagulang. Sabi ng nanay, papatawarin ko ba siya? Ang hirap na, no? Yung nanay ko nung sabi niya, Ama, anak, huwag mo kong kalabanin kasi kawawa naman kayo. Kasi pag nagtanim ka ng samaan ng loob sa ina, ikaw ang aanin. Wala. Kaya if God recognizes, hindi mo na natili ang samaan ng loob. Sabi ko, nanay, hindi kita mapapakialaman. Pero hindi pwede magtanim ka ng samaan. Kasi yung anak, bulag yun sa katuhan. And one day, sooner or later, he will realize na siya'y mali. Kasi kahit kailan hindi nagbawag ang anak sa isang kagulang. Hindi pwede. And we can never forgive if God will not reign in us. And we are the proclamation of the kingdom of God. Si Kristo lang ang nagturo at sabi, patawarin niyo ang inyong mga kaaway. Mas madali sana kung tinuro niya bagin ang kaaway. Madali-daling gawin, no? Kaya hindi pa siguro yung turo niya, di ba? Si Kristo lang ang nagturo ng ganyang bagay, hindi kitang kaaway. Pag ginatukan ng bato, batuhin mo ng insimata, no? Batuhin mo ng pinaka. Kaya ang prinsipyo ng Panginoon ay kabaliktaran ng iniisip mo. Kabaliktaran ng aming mindset. Kaya may hiwaga sa pagiging Christian. Alam niyo, si Kristo ay nagpakita ng malinaw na ebidensya na kahit siya Diyos, hindi na sinunod ang buwan. Sabi niya na lang, pakingulog ka, gawin yung tinapay ng bato niya, isang napakalagang insulto. Kasi kayo ng Panginoon Katie, wow. Pero hindi, no? Hindi niyo pinagmulan. Because Christ knows His Himself. Alam niya siya galing sa Diyos. Healing and wholeness. Hindi lang mag-proclaim tayo ng palahari ng gustong iakita natin bilang empowered journey sa ating paglilingkod, makakakas ka ng healing and wholeness. Ang pagiging gumaling at pagiging buo. Tayo na ganyan tayo ng trauma sa mga yung mga past moment natin, mga past life responsibility. Amen? Minsan doon tayo nanananan. But we must free enough. We must be healed enough. Natatnan ng mga trauma sa puso isip. May mga tao very unkind, no? Kaya ang pakita mo ng mga bagay ang sa kakalaman ng bagay. There are people who are not healed because kahit siya ay nakikinig ng word God, ang sama ng tindahan. You know what? Because Christ is not in our. Kapag ba initin yung puso natin, magiging sa ating kapwa, you need the healing to be Lord. Kasi ang pagiging tunay na Kristiyan, hindi ka lang imanan kung makita sa pinakaloob ng pagkakao sa Kristo. And it will determine by Jesus alone because ours will never go by anybody else. Walang ibang makakasukat ng pusong meron ka kung si Jesus. Madaling magmukhang mabait, pero ang puso naman natin ay may wet sa loob. Meron, no? Ang puso naman natin ay may halimaw sa loob. And if we empowered by God, we are commanded by God to become a sheep, not all wolves. Kumayo kayo, ano kayong korbero, yung sa gitna ng asong gubat, yung parang hindi ka pala korbero, hindi asong gubat. Hindi become holy and be Christian na. Kasi ito, sukatin ka man nila, kapag alam mo yung buhay mo sa harapan ng Diyos, you don't have any regrets. Because at the end of the day, God will measure us. Hindi sa dami ng tindahan mo, kundi ang damdamin at puso mo. Sabi ko nga, hindi natin siya magugulat sa ating mga accomplishment. Hindi natin siya magugulat sa ating mga achievement.
sapagkat ang sumatan ng Diyos yung ating puso. Kaya sabi ni King Solomon, create in me a clean heart, O God, and renew my spirit within me. Kaya kung tinanong siya ni Yahweh, anong gusto mo? Dahil mabuti kang hari, anong ibig mo? Sabi ni King Solomon, bigyan mo akong pusong marunong turuan, pusong marunong kumilala ng tama at mali. We become disciples of God if we are whole na, if we heal His life. Sa ating simbahan, hindi sa ating papangalan ng tao, maraming magagawa sa simbahan ng sasama ng ugali. No? Kahit ito siya sa lugar na. Diba? Okay, masarap ba? Marami ka niyo. Diba? Nakakayang tayo, yung pamangkin ko, tumira sa simbahan. Paglabas ng muling dito, ang sama ng ugali. Kasi yung nasa loob daw ang sasama ng ugali. Siya yung influence. Hindi nawala, ito yung masakit. Because we are commanded by God to become good, to become evil. At napakabigat ng laban natin bilang Christian. Sa hindi pagnilikod, hindi payanan, hindi pagalingan, hindi kung paano na tunay at totoo na anak ni Yahweh. Sabihin ng kapatid, sabihin ng sulit. Kaya naman tayo mga sabihin natin ang sayo ang buhay ko. Iniwanan na tayo ng Panginoon ko. Ilagay nyo ang inyong kamay sa katapan ninyong puso. And let us offer ourselves to Him. Ang awitin ito, pakinggan nyo ang mensahe nito sa pagdating magandang guide sa ating pag-iwito. And the message of this song is very important for our Christian life. Kapag ito'y nagawa natin, isang napakagandang accomplishment sa ating buhay. Hindi man natin ito magawa, ang mensahe ng awitin ito, ipadalangin natin na matibay kagaya nito. Sa iyo, ang buhay. Sa iyo, ang buhay ko, ikaw ay alay, o sa iyo, ang manang nais mo. O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa
dalhin ang tao sa piling mo. Sa pamamagitan ng aming pagtalima, kagamit mo sa aming buhay. Sa mga lakas, kakayahan, abilidad na meron ng bawat isa. Binigyan mo kami ng isip, ng lakas ng katawan, ng mga kakayahan para magamit mo. Hindi lang para humingi, kundi para maging lingkod mo. Nang sa ganun, Panginoon, sa pamamagitan ng aming paggamit namin sa iyo. Pag-alin ng aming buhay, ang lahat ng bagay, ikaw ang bahala sa amin. Turuan mo kami maging lingkod mo. Turuan mo kami maging alagad mo, Panginoon. Alagad mo ang katasunod at kumagaling sa iyo karawan. Father God, di po namin ito magawa kung ang pag-ahari mo ay hindi kaganap sa puso namin. Bigyan mo kami ng isang puso at isahan kagaya ng Panginoon. Pusong handa mag-alin ng buhay o oras panahon para sa kalulatian ng iyong Ama ang sigawan at siya. Panginoon, i-bless mo ang ating mga kapatid, magulang na nandito ngayong gabi. Dalangin ako ng mga prayer request ay mabigyan ng katulungan. Kung meron ng mga karamdamang physical, emotional, spiritual, I pray for your healing over. Pagpalain mo ang mga bangunang ito na tulungan nila gabi. Tunin mo sa puso nila ang kapangyarihan ng iyong salita. Hindi manatili sa puso at hindi lamang ngayong gabi, kundi habang sila'y nabubuhay sa ito. Pagpalain mo ang mga manggagawa mo sa lugar na ito, ang mga awit mo at manunod ang tulungan sa galing ito